Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. O eto na mga kabibig, kapapasok lang na balita. Nako, delikado na to. Ito na ba ang sinasabi nilang karma na kina House Speaker Martin Romualdez, Zaldico at Stella Kimbo? Bakit kabibig? Ano bang nangyari sa kanila? Eto na mga kabibig, naghain ng petisyon. Oo, naghain ng petisyon si Congressman Pantaleon Alvarez, Attorney Ferdinand Topacio, at iba pa sa ombudsman at hiniling na patawan ng preventive suspension sina Romualdez, Dalipi, Co at Kimbo. Ito ay bunsod sa 241 billion na insertion sa national budget na hindi kasama sa BICAM report na aprobado ng Kongreso. Nako, paano na yan? Malapit ng eleksyon. Di ba kabibig? So ano kaya ang magiging reaksyon ni Martin Romualdez, ni Majority Leader Manix Dalipi, ni Representative Zaldico at ni Representative Stella Kimbo na preventive suspension ang hinihingi, ang petisyon na para sa kanila sa ombudsman? Naku po. Parang ang dami na mga nangyari, ang daming mga petisyon na nangyayari ngayon, ang daming sampahan ng kaso. Parang it's all about politics, di ba? It's all about this group versus this group, tapos inaatake si BP Sara. Natural, may mga tao talagang gustong proteksyonan si BP Sara. At itong BICAM report na until now ay hindi pa rin matapos-tapos kung unconstitutional ba or illegal ba. Kaya ang dami nang nagsumite ng petisyon, ng sampahan sa Korte Suprema, ngayon naman sa Ombudsman. So ano kayang kahinat na nito? Meron bang end line itong mga ganitong mga petisyon at sampahan, mga kabibig? Di ba? So ipapakita ko sa iyo, kabibig, ha. Pinakita kasi ni Congressman Alvarez ang kanilang petisyon. Ito kabibig, oh. Ito yung petisyon ni ito, Pantaleon Alvarez, Ferdinand S. Topacio, Diego L. Magpantay, and Virgilio P. Garcia, complainants versus Martin Romualdez, Jose Dalipi, Elizaldico, Stella Luz Kimbo, John Doe, and Jane Doe for falsification of legislative documents, Article 170 RPC, 12 counts, and violation of Section 3E of Anti-Graft Law or RA 3019. Ito pala kabibig. So ano ang laman? Complainants through undersigned counsel must respectfully move this honorable office to order the preventive suspension from office of herein respondent, and in support hereof respectfully states that this honorable office under Section 24 of Republic Act RA 6770 or the Ombudsman Act of 1989 is vested with power and authority to preventively suspend any officer or employee pending his investigation. Thus, the ombudsman or his deputy may preventively suspend any officer or employee under his authority pending in an investigation. If in this judgment the evidence of guilt is strong, ito ang mangyayari. The charge against such officer or employee involves dishonesty, oppression, or grave misconduct or neglect in performance of duty. The charges would be warrant removal from the service, or the respondent's continued stay in the office may prejudice the case filed against him. Nako. Ito o Office of the Ombudsman to, mga kabibigyan, February. Sa araw lang pa lang to, mga kabibigyan, ng araw na to. Nagsumite ng kanilang petisyon laban sa mga
Mga tao daw nag-insert daw di o ng 241 billion na hindi nakikita sa BICAM report. 'Di ba? So kumusta na pala? Nagbigay na ba ng ano ng explanation sino ba Chase Escudero, si Martin Romualdez at itong mga taong na mention dito sa Supreme Court kasi binigyan sila ng 10 araw para mag-explain sa BICAM report. So wala pa namang so far news about this kaya nga itong bagong news kung saan ito pinapasuspende. So ano kaya ang maging reaction nito ni ng mga pro-admin? Thanks God, sabi ng isang netizen. Thanks for fighting on behalf of the Filipinos. God bless you all. That's good. This is the start of reckoning. Hala. Talagang hindi natutulog ang Diyos. Labanan ang korupsyon sa Kongreso. Huwag nang iboto ang mga corrupt na congressman. Panalo na naman si Martin Romualdez kasi yung mga kontra niya sa Leyte ba ay disqualified. So siya na lang nanatiling re-electionist. So natural mananalo si Martin Romualdez. Ang tanong, siya pa ba ang magiging Speaker of the House? Yun ang malaking tanong. Magandang balita ito, hindi talaga manaig ang kasamaan. May justice reign for all of us. Diba? Right. Good. Fights in legal ways. Dapat lahat ng mga abogado mag-effort na i-question ang mga maling ginagawa ng present administration para naman sa kabutihan ng Pilipinas. Ay, salamat. Akala ko hopeless na itong BICAM. Kasi puro na lang batikos, bardagulan dito at doon. Ayan, maganda yan para naman may patutunguhan ang lahat. Nice one. Sana hindi ito idedma lang ng ombudsman. Diba sana mabigyan agad ng reaction or action ng ombudsman kung ano ang magiging konklusyon nila sa inihain ni na Pantaleon Alvarez, ni na Topacio, ni na Magpantay at Virgilio Garcia. Ay, di ba ito si Virgilio Garcia, ito rin ang naghain ng disqualification case, I think so, disqualification case ng mga Tulfo, mga kabibig. If you still remember na until now ay naghihintay pa rin ng sagot galing sa COMELEC kung ano ba, disqualified ang Tulfo. Ang dami kasi mga Tulfo, 5 or 6. Kung 5 ang tumatakbo, kung mananalo silang lahat, 6 na Tulfo na ang nasa gobyerno. 'Di ba? So, grabe itong si Garcia ha. Yay, parang nag-umpisa na yata ang kalbaryo ni Martin dito. Yung feeling untouchable na feeling pagmamay-ari ang Pilipinas at feeling siya ang may-ari ng pera ng bayan. Wala talagang kasamaan na magtatagumpay. Huwag mamaliitin ang power of prayer sa mga Pilipino na hangad ng kaunlaran at katahimikan na sa bansa. Sabi ni Evangeline Rivas. Thanks God. Good job, Ombudsman. Wala pa naman pong hukom ang ombudsman kung ano or ano ba, suspenso ba itong sila si Stella Kimbo, Martin Romualdez, Elizaldico, at si Dalipe. Wala pa namang action at wala pa namang resulta. So, we're praying na sana may positibong resulta hinggil dito. Kasi nakikita naman natin at may mga pag-amin naman na may mga blanco sa BICAM report. Diba, huwag naman tayong utuin. Or kung hindi man lang ay mag-explain silang lahat tungkol dito mga kabibig. Yun mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Grabe, ang dami na talaga. Ang dami ng mga kasuhan, di ba? Ay, nako, investigate Congress. Tambi, resign. Naku, paano na yan? Kayo ba? Okay lang ba ang ginawa ni Congressman Pantaleon Alvarez na nagsumite ng petisyon na ipasuspende itong mga taong ito? Ibalik ang pera ng bayan. Kalad ka rin kayo ng taong bayan. Buti walang death penalty, kundi wala kayong ligtas. Tama nga. Ito nga yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Kung mananalo siya, ipupush niya ang death penalty sa mga korap. Di ba? Death penalty para sa mga politikong korap. So, kailangan nating butuhan ang PDP laban kasi madami silang mga programa na para sa masa.
'Di ba? Kahit sinisiraan sila, binabatikos ang PDB Laban, pero alam nyo ba, lumalaban sila ng patas. In the same time, ginagawa lang nila yung trabaho at ito pa ang nagustuhan ko sa PDB Laban ha. Simula ng mga proclamation rally, alam nyo kabibig, ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa at ni Jimmy Bondoc, hindi sila nag-start ng proclamation rally. Hindi sila, mag-proclamation rally din tayo. Dapat, kasi ang alyansa ng Bagong Pilipinas na proclamation rally, so dapat tayo din mag-proclamation rally agad-agad. Hindi yung ginawa nila. Ang ginawa nila is, nagsimba sila. Inuna nila ang Panginoon. Humingi sila ng basbas ng Panginoon. Amin sa Panginoon. Kung bigyan sila ng bendisyon na kung ano man ang mangyari is maging maayos lang ang botohan at kung sino man ang mananalo, sana maging peaceful ang eleksyon sa Pilipinas. Yun, that part, check na check si Bato sa akin that time. At si Attorney Jimmy Bondoc. So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong opinion, reaction, hinggil dito? At talagang sa araw na to, ang daming mga ang mga tawag dito, sampahan ng petisyon. As in, mawiwindang ka lang after a few minutes. Meron na naman nagsampa ng petisyon. Si BP Sara, nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema. At ang shocking revelation, si Pangulong Duterte ay isa sa mga legal counsel ni VP Sara. Of course, di ba, balita-balita, sabi na, baka si Pangulong Duterte, ngayon totoo na talaga. So yung ibang tao sabi, ayokong ma-impeach si VP Sara, pero gusto kong manood ng impeachment trial kasi gusto kong panoorin si Digong. Ganyan talaga. O ikaw, ako din, excited ako kung paano lalampasuhin ni Pangulong Duterte itong nagmamagaling, itong sobrang confident na mga di umano'y judge daw. Pero hintayin natin kung ano pa ang mga latest developments dito. Baka bukas may mga bagong developments na naman. Shock na lang tayo, di ba? So yun lang po mga kabibig ang ating latest development for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Don't forget, PDB Laban!